Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Nandito na naman po ako ang nag-iisa ninyong nagmamagandang ka-legit records para magatid ang latest update and fresh happenings about po sa TVJ, sa Itbulaga at syempre ganun na rin sa labas at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa akin channel, pindutin mo lang po yung subscribe button dyan sa baba. Pakidamay na rin ng notification bell na pakikulimbang na rin po niyan para maging updated kayo sa susunod nating balita. Samantala, narito po ang update ka-OG sa ibinahagi ng larawan ni Henyo Master Joey De Leon. So, nagpasalamat po siya sa isang tattoo artist. Ayan. Napakaganda, 'di ba, mga kadawikan? So kita nyo po dito ang TVJ and ang legit dawikan. So nakakatuwa po no dahil isa lamang po ito sa simbolo na talagang marami pong nagmamahal sa TVJ at sa Itbulaga. Truly a legendary show and samahan mga ka-legit dawikan. So anyway, April 5 na po, alam niyo na. Bukas na ang isa sa inaasahan na magiging historic na naman pong pangyayari sa Pilipinas, ang salpukan ng dalawang original nighttime show na Showtime at Itbulaga. So, bawat fandom guys ay ready na at excited, very excited na pong mapanood ang mga inihanda ng dalawang nighttime show. Siyempre tayo dito po magpo-focus sa Itbulaga na kung saan meron nga po silang inihanda para sa atin. Actually, meron pa po silang pasabog na dapat po nating abangan ng mga kadawikans kagaya na lamang ng kanilang balita na pati po si Idol Raffy Tulfo ay mapapanood sa Itbulaga bukas. Grabe. Pinagandaan din ng TVJ ang magaganap na selebrasyon bukas. Siyempre nga naman, 'di ba? Title pa lamang po ng kanilang episode bukas, National Barangay Day. Ibig sabihin, napakalaking event po niyan na pinaghandaan ng TVJ. At isa nga rin po sa pinakang highlight, magiging highlight ng programa bukas ay ito pong pagdating ni Andres Mulak, isa po sa matagal nang inaabangan ng mga Dawercans. Actually, pagkabalik pa lamang po dito sa Pinas ay inaasahan na to ng mga legit Dawercans. Kaya very happy po ang mga Dawercans na finally makakatungtong na po ito sa Itbulaga. Bilang pantapat po ng Itbulaga rin sa pasabog na birthday celebration ni Vice Ganda sa GMA 7. Naka-highlight din po ang paghahanda ni Raisa at ng mga Dawercans para sa pagdating ni Andres Mulak. Grabe ang mga legit Dawercans, no? Full support at nakasuporta sa dito sa pagiging fangirling and pagka-crush ni Raisa kay Andres Mulak. Grabe nga yun mga kadawikan. So kanina, ayan makikita po ninyo, may standee pa talaga ni Raisa May doon with the welcome Andres Mulak sa Itbulaga. Dahil dyan, ito naman ang balita po sa Twitter, sa Facebook, mapa-Instagram, ka-OG, sa social media, sa YouTube. Salpukan po ng dalawang nighttime show para po bukas. And ang dami nga po actually ngayon na naglalabas ang mga polls na kung saan, alin daw po ang mas panonoorin at aabangan ninyo. Ang ABS-CBN It's Showtime na mapapanood sa GMA 7 or ang National Barangay Day na pinagandaan din ng Itbulaga. Pero ako ngayon pa lamang actually mga kadabi kasi naamoy ko na yung difference. Yes, parehas pong big event, parehas pong may mga pasabog at inihanda para sa kanilang viewers, pero there's a big difference ka-OG kasi ang Itbulaga National Barangay Day Kadabikads ay para magbigay serbisyo sa mga tao, tumulong guys sa atin pong kapwa at makapagpasaya for entertainment. Samantalang ang It's Showtime parang pure entertainment po ang kanilang gagawin and bonggang mga production. So there's a big difference and tayo syempre dun po tayo sa may mga natutulungan and genuine ka-OG yung pagtulong sa kapwa. Anyway, speaking of Showtime, mga kadarikad, so siguro naman alam niyo ang balita tungkol dito sa naging issue nila with Janela Salvador. Actually ako, very updated nung nag-trending yan sa social media guys. Pero hindi ko
binavlog, hindi ko ina-update kasi hindi naman tayo Showtime, tawag dito, hindi naman tayo Showtime vloggers. So, pinipili kong tumahimik na lang at huwag siyang ibalita, mga kadawikans, kasi wala namang kinalaman ito sa Itbulaga. Pero this time, mga kadawikans, meron po tayong nabasa na kung saan ang mga fans ni Janela Salvador ay tila ang aabangan at panonoorin bilang ganti sa Showtime kasi naano po talaga yung pangalan ni Janela puro hate ang natatanggap po niya ngayon mula sa fans ni Vice Ganda. So, ang aabangan daw nila bilang ganti kay Vice ay ang panonoorin at aabangan nila ay Itbulaga. Ito po ay dulot, mga kadawikans, ng hindi nagustuhan ng fans ni Janela ang pagiging out of place ng mga bashers. Hindi marunong ilugara yung kanila pong pangbabatikos sa aktres. Sapagkat itong si Janela Salvador ay nag-update na kung saan dalawang mall shows ang kanyang kinansela dahil yung kanyang anak ay nasa ospital. Tapos, ang mga bashers, very insensitive, na kung saan ay dun pa magkakalat, mga kadarikas, at kung ano-ano po ang sasabihin na may kinalaman po sa naging issue dito sa Showtime. So, sabi tuloy dito ng mga fans ni Janela, so isa lamang po ito sa mga nagsasabi na ipapatrend daw nila ang boycott Showtime bukas, tapos lahat ay sa Itbulaga tumigil. Sabi dito, ipatrend nyo boycott Showtime bukas. Tapos, lahat kayo sa Itbulaga tumigil. So, napaka-wrong timing and can I say na wrong move ang ginawang ito ni Vice Ganda na magparinig. Lumalabas kasi na pagpaparinig yung kanyang ginawa. Late na nga daw siya, yan po yung pinuputok ng mga fans si Janela. Late na nga, lakas pang makapagparinig. Hindi naman alam kung intentional ba na ang pagiging attitude nitong si Janela or sadyang hindi lang nagland yung joke ni Janela Salvador. Ang mahirap daw kasi sa kanya, ang gusto niya, siya lang parate ang bida at siya lang ang maaaring mambuli. Mayroon din po tayong ibang nabasa na may kinalaman po sa Itbulaga. Sabi dito, buti sa Itbulaga, pag may ganyan, sasabihin agad or sa kinabukasan na hindi maganda yung ganito, yung ganyan, na pinakita nila, ginawa, or nasabi. And then, maghihingi ng sorry sa mga tao at sa mga manonood. Unlike sa kabila, gagawin pang joke. So, dahil dyan, nabibring up na naman yung pagiging po ni Vice, hindi marunong humingi ng tawad, ng sorry. Ganyan din yung issue at binabato po sa kanya ng mga netizens about dun sa cake issue po niya na hindi po marunong humingi ng sorry at nagmamataas pa rin po sila hanggang sa dulo. Then, kasunudan nga po niya na nagkaroon po ng pagkakamali itong si Wally Bayola, pero kinabukasan nga ay humingi po agad ng sorry at humingi ng tawad at ipinaliwanag na hindi maganda yung kanilang naipakita. So, kahapon nagtrending nga rin po ang Janela Get Behind Me. And sobrang daming fans din po ni Janela ang hanggang ngayon ay nagtatanggol po sa kanya. So, ayun na nga, yung iba ay iboboycott daw po ang Showtime bukas at ipapatrend ito. So, abangan po natin yan, mga kadawikans, no? So, ay narito pa guys ang komento ng iba. Ang toxic ng It's Showtime, ba't ganun? Andon si Janela para mag-promote ng movie with Win. Tapos, pakakantahin nyo? Movie ang pinopromote, B. Ang hilig nila, mang on the spot. Tapos kapag hindi na pagbigyan, may parinig. At kung ano-anong joke ang sasabihin. May karma, B. If sa Itbulaga siguro siya na guest, hindi yan mangyayari. Pero I don't think guys, after this guesting niya sa Showtime, baka hindi na po siya mag-guest dito sa Itbulaga. Kasi alam niyo na pangalan din ni Janela ang masisira, no? And hindi naman po natin gusto yon na mangyari. Ang importante sa akin ngayon, may nababasa ako na nakikita nila na mas better na show ang Itbulaga talaga.
So kayo ba mga ka-Dabber Cats, anong inyong masisay about Podocoin? Pa-comment lang dyan sa baba, and of course, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para po sa iba pang mga balita.